hapon po muli sa inyong mga kababayan, purihin ang Panginoon. At salamat po at muli po tayong magkakasama dito po sa ating programa, Thy Kingdom Come, dito po sa Kingdom New Life TV Network. At tayo po ay napapanood sa Amerika at napapanood po tayo sa Canada. Binabati po natin ang lahat ng mga kababayan natin dyan po sa Surrey, sa Vancouver, at sa Alberta. So, purihin ang Panginoon at binabati din natin ang ating mga kapatid dyan po sa Europe, sa London, sa Switzerland at sa France. Ha? Binabati natin ang ating mga kababayan sa New Zealand, sa Australia, at dito po sa Asia, sa Singapore, sa Malaysia, sa Cambodia, sa Laos, at sa Vietnam. At dito po sa Pilipinas, binabati po natin ang mga taga Luzon, Visayas, at Mindanao. At binabati natin ang mga taga buong Metro Manila. Purihin ang Panginoon, live po tayo ngayon na napapakinggan mula dito sa Pilipinas, sa Quezon City. Purihin ang Panginoon at salamat po sa inyo pong pag-antabay. Ito po ang inyong abang lingkod, Bishop Sherwin Serrano, na nagsasabi po sa inyo na lagi po tayong umasa sa Panginoon, sapagkat ang mga umaasa sa Kanya ay tiyak na makatatanggap ng pagpapala na nagmumula sa ating Diyos na buhay. Bago po tayo mag-aral ng salita po ng Panginoon, tayo pong lahat ay dumalangin. At kung ano man po ang inyong mga prayer request, ano man ang inyong mga kahilingan, ay maaari niyo po kaming sulatan dito po sa Kingdom New Life TV Network. At yan po ay naka-plus sa inyong screen. At pwede po kayong magpadala ng prayer request. Ano man ang inyong mga kahilingan, panalangin, victory report, mga life testimony, ay amin pong malugod na tinatanggap. O sulatan niyo po kami sa amin pong programa dito po sa Kingdom New Life TV Network. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin na gumawa ng langit at ng lupa, Ama, nagpapasalamat po kami at patuloy na kami ay sinasamahan mo, iniingatan mo, Diyos. Dalangin namin ang mga Filipino community around the world, ang mga OFW, saan man sila naroon, sa Middle East, sa Saudi, hallelujah, sa Africa, anumang bahagi ng mundo, ay ingatan mo po ang aming mga kababayan. At salamat po, Diyos, sapagkat ang pangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. And we thank you, Father, because you said in your word, hallelujah, if we seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto us. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nanonood ngayon sa pamamagitan ng programang ito, ano man ang kahilingang panalangin mo, tanggapin mo na ayon sa iyong pananampalataya. Sapagkat ang humihingi ay hindi dapat nag-aalinlangan. Purihin ang Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong anak, na aming Panginoon at tagapagligtas, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ang Panginoon, mga minamahal na kababayan, mga kapatid, at salamat sa Panginoon at naging maayos ang ating katatapos na halalan dito po sa ating bansa, at patuloy po tayong makipagkaisa sa demokrasyang pamamaraan na kung saan ay napakahalaga na ipanalangin natin ang mga namiminuno sa atin. At kung sino man ang nanalo ay ang kalooban ng Panginoon na siya ay suportahan, tulungan, gabayan, at patuloy na pagtiwalaan natin ang iniluklok ng bayan. Sapagkat bilang mga iniluklok ng bayan, napakahalaga na tayo ay makipagkaisa. Bilang mga tagasunod ni Kristo, napakahalaga na ang sabi ng salita ng Diyos ay pasakop tayo sa mga namiminuno sa ating bayan. Kaya napakahalaga sa panahon natin ngayon, mga minamahal, ay tayo ay nagkakaisa, nagtutulungan para sa ikaangat ng ating bayan. Kaya po, mga minamahal na kapatid, ay alam naman natin na sa mga huling araw, ang sabi ng salita ng Diyos, in this world, you will find tribulation. But in me, you will find peace, ang sabi ni Jesus. I overcome this world so that those who follow Jesus will also overcome this world. Kaya sa panahon natin ngayon, napakahalaga na malaman po natin
ang mga totoong tagasunod ni Kristo. Sapagkat ang sabi sa Biblia, sa Mateo 7:21 hanggang 23, not all who say to me, Lord, Lord, will enter to the kingdom of heaven, but those who do the will of the Father in heaven. Kaya napakahalaga yung pagsunod sa kalooban ng ating Ama. That's why in prayer, Father, not my will, but your will be done in our life. Because today many will say, Lord, Lord, sa pangalan mo ay nagpagaling kami, nagpalayas kami ng demonyo. Ngunit ano ang sasabihin sa kanila ng Panginoon? Kailanman ay hindi ko kayo nakikilala, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Sa makatwid, mga minamahal na kaibigan, mga kapatid, mahalagang hindi nasasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon, sapagkat pagkamali ang ating paniniwala patungkol sa Diyos, ay nasasayang ang ating paglilingkod. Kagaya ng mga pagsamba sa mga larawan, sa mga rebulto, sa mga inanyuan. Ayaw po ng Diyos na ang tao ay sumasamba sa mga ginawang bagay o inukit na kahoy o inukit na bato. Sapagkat ang sabi sa Biblia, sa 1:8, 23 hanggang 24, ang Diyos ika ay Espiritu, ang lahat ika ng sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Maliwanag. Kaya nga kapag sinabing Espiritu, hindi nakikita, hindi nahahawakan. Yan po ang hinahanap ng Diyos na kalugod-lugod na pagsamba. Sinasamba siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya maling-mali na iuugnay natin ang Diyos sa mga larawan, sa mga imahe, sa mga ginawa lamang ng tao. Yan po ay malaking kasuklam-suklam sa harapan ng ating Diyos na buhay. Kaya nga, para hindi masayang ang ating paglilingkod, hindi masayang ang ating pagpapagal, hindi masayang ang ating ginagawang paglilingkod. Ang iba nga ay talagang subsob sila sa paniniwalang iyon ang paraan para makaligtas sila, makarating sa kaharian ng Panginoon. Hindi po iyan ang paraan. Ayaw nga ng Diyos na ang tao ay gumawa ng larawan o ng mga rebulto. Yan po ay maling bagay na isinasagawa ng tao. Kahit ano pang pagpapakasakit, kahit ano pang pagbubuhat ng mga rebulto, ay hindi po maililigtas sa paraang ganyan. Maging sa paniniwalang ang ating Panginoong Jesucristo ay tao lamang. Hindi po siya tao lamang. Siya po ay nagkatawang tao. Iba po ang tao sa nagkatawang tao. Sapagkat ang ating Panginoon ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga sabi sa berbo sa unang 1, sa John chapter 1 verse 1, anong sabi po doon? Nang pasimula naroon na ang salita, at ang salita ay Diyos. Pagka itinaas natin ang basa sa 14, at nagkatawang tao ang salita. Maliwanag na ang salita ay Diyos at ang ipapanganak sa atin. Sa Isaiah chapter 9 verse 6 ay tatawaging makapangyarihan Diyos, prinsipe ng kapayapaan. Kaya napakarami pong mga talata sa Biblia na si Kristo ay tinatawag na Diyos. Hallelujah! Kaya nga mga minamahal na kaibigan, mahalagang malaman natin ang tamang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ano ang turo sa atin ng Panginoon? Kapag mananalangin tayo, ang sabi niya sa Mateo 6:9 hanggang 10, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo dito sa lupa, ganun din sa langit. Hallelujah. Kaya napakahalaga na makilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Kanyang anak, sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya ang anong itinuro ng Panginoon sa atin, kapag mananalangin tayo, tatawag tayo sa Ama. Sapagkat merong Ama, may Anak, at merong Espiritu Santo.
at itong tatlong ito ay nagkakaisa. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya nga, mahalaga na ang sabi sa unang Juan 4:1, subukin ninyo ang bawat espiritu sapagkat marami ang mga bulaang propeta, bulaang mga mangangaral. That's why pinaalala sa atin sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14, ang sabi ni Jesus, hallelujah, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong niyon. Ano po ang ibig sabihin, mga minamahal na kapatid? Maluwag daw ika ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Ito nga po kaya nga maraming taong napapahamak Maraming tao ang naniniwala sa mga bagay na wala sa salita ng Panginoon. Kagaya ng paniniwala ng tao na pagsamba sa mga larawan, sa mga rebulto, sa paniniwalang si Kristo ay tao lamang, at sa paniniwala na maraming ang tao ngayon, yung tama ay minamali, at yung mali ay tinatama. Di ba? Kaya nga ngayon, kahit yung babae sa babae, yan ang ginagawa. Kahit lalaki sa lalaki. Yan po ay karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon. Kasi po, mga minamahal na kapatid, hindi po natin pwedeng mapaglalangan ng Diyos. Pwede natin madaya ang tao, pero ang Diyos, kailanman ay hindi natin pwedeng madaya. Sapagkat batid at alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na patatawarin at lilinisin ang lahat ng ating kalikuan. Kaya balikan natin yung binasa natin kanina. Ano ang sabi doon, mga minamahal na kapatid? Ang sabi doon, maluwag daw ika ang daan patungo sa daan sa kapahamakan. Maluwag ang daan sapagkat marami ang dumadaan. Kasi ang gusto ng tao, yung bawal Kung ano ang bawal, yun ang ginagawa ng tao. Yun ang ginagawa ng tao, na ikapapahamak ng tao. Kaya nga, ang mundong ito ay masisira. Bunga ng kagagawan din ng tao, sapagkat walang habas ang tao sa pagpababaya sa kanyang kalikasan. Katulad niya, kung ang tao ay patuloy na gumagawa ng digmaang nuklear o nuclear bomb, ito ang wawasak sa tao. Tao mismo ang gumagawa ng kapahamakan upang maipahamak ang kanyang kapwa-tao. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, maluwag daw ika ang daan patungo sa kapahamakan. Malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Ngunit anong sabi sa Biblia sa Mateo 7:13-14? Makipot ika ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. Kaya nga makipot sapagkat ayaw ng tao na dumaan sa daan ng Diyos. Sapagkat ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, at walang makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng Anak. Kaya nga, mga minamahal, hindi natin maiiwasan. Hindi maiiwasan ng tao na kilalanin si Kristo. Sinabi nga ni Jesus, ako lang ang daan, ako I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through His Son, Jesus Christ. That means to say, wala na pong ibang daan. Kung hindi si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, ipinakita ng Panginoong Jesucristo ang kanyang halimbawa nung siya ay narito sa lupa. Kaya nga narito siya, nung pumarito siya, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang tubusin. Sa kanyang muling pagbabalik, hindi na para tubusin, kung hindi para kunin na ang kanyang mga hinirang, ang kanyang mga pinili, ang kanyang mga tinawag, ang kanyang mga hinirang na anak sa mga huling araw na ito. Kaya nga nung sabi sa John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap sa kanya ay pinakalooban niya ika ng karapatan na maging anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, tayo ay kasamang tagapagmana ng kaharian ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid,
Hindi po kaya hindi paramihan ng relihiyon. Kasi marami nagsasabi, kapatid na Lino kapag daw ika marami sila ay totoo na. Kapag sinasabi daw ika nila, kami ika ay milyon-milyon na. Ang aming ika, mga kaanib, ay marami na. Maliwanag na sinasabi ng Biblia. Anong sabi ng Biblia? Kapatid na Lino, ang sabi po dito, makipot daw ika ang daan patungo sa kaharian. At maluwag ang daan patungo sa kapahamakan. At marami ang dumadaan dito. Kaya anong sinabi? Anong paalala ni Apostol Pablo? Mga minamahal na kapatid, pakinggan po natin ang paalala ni Apostol Pablo sa 2 Korinto sa Kapitulo 11 sa talatang 3 hanggang 4. Ganito ang sabi ng Biblia. Ngunit nag-aalala ako, baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva, na nilinlang ni Satanas ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinapangaral ko. Tinanggap ninyo ang Espiritu at ang aral na iba na itinuro ko sa inyo. Maliwanag kung papaano sinabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, but I am afraid, just as Eve was deceived by the serpent, your minds may somehow believe in the strength from the sincere and pure devotion in Christ. Nag-aalala ika si Apostol Pablo. Ano ang pag-aalala ni Apostol Pablo? Baka daw ika malaso ng isipan at mailayo tayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Bakit? Kasi po mandaraya si Satanas Mapanlin lang si Satanas. Ano ang sabi niya kay Eva? Hindi ka mamamatay kapag kinain mo yan. Sa halip, ikaw ay magiging parang Diyos. Kaya ano ang nangyari? Dahil sa pagsuway, dahil sa paglabag, hallelujah, ay napalayas sa pangakong paraiso. Ganon din naman ang ginawa ni Satanas nang tinutokso niya ang ating Panginoon doon sa bundok. Ang sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. At ang sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan. Ngunit ano ang sinabi ng ating Panginoong Kristo? Lumayas ka, Satanas! Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Kaya nga, binigyan tayo ng paalala. Anong paalalang ito? Na ang sabi ni Apostol Pablo, ang sabi niya, nag-aalala ako, baka malason ika ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Kaya nga marami pong nalilinlang Marami po ang naaakay sa maling paniniwala. Marami ang pagkakilala lang kay Kristo ay isang mabuting propeta Marami ang pagkakakilala kay Kristo ay isang mabuting tao lamang. Mga kapatid, hindi po siya tao lamang. Siya po ay Diyos na nagkatawang. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, wala pong ibang pangalang ibinigay kung hindi ang pangalang Jesus. That every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Jesus is the name above every name. Kaya nga, mga minamahal, maliwanag na pinapaliwanag ng salita ng Panginoon na ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang daan, ang katotohanan. Cut muna. Ibalik muna natin ito sa daan. Cut muna natin lahat yan. Hindi, bandang pangalawa lang. Saan ba tayo minto doon? Nasasayanan na sa Kristo. Walang ibang pangalan. Nasasayanan. Okay, tuloy. Okay, sir. Na wala pong ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit kung hindi ang pangalang Jesus. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Kaya nga po, mga minamahal na kaibigan, hindi natin maiiwasan na kilalanin si Kristo. Sapagkat si Kristo lamang po ang tanging tagapagligtas at walang ibang pangalan. Kaya anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat? Sapagkat si Satanas man ika ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya nga marami ang nadadaya.
marami ang nalilinlang. Sapagkat maraming tao ang napaaakay sa mga gawa ng dyablo, sa paniniwalang ang tama ay minamali nila at ang mali ay tinatama. Hindi ba? Kaya nga sa panahon natin ngayon iba't iba ang pangangatwiran ng tao. Kaya ang tao ay hindi nag-aaral, hindi nagbabasa ng Biblia, hindi naniniwala sa Diyos. Sapagkat ang akala nila ay sila ay pagbabawalan lamang ng salita ng Panginoon para hindi may pagpatuloy nila ang kanilang mga liswang gawa. Kaya nga po sa panahon natin ngayon mas gino-glorify na ng tao no? Na para bagang okay na lamang kahit na babae sa babae ang magsasama o lalaki sa lalaki. Ito po ay labag sa salita ng Panginoon. Ayaw po ng Diyos sapagkat nilalang niya ang tao. Ang sabi niya, lalangin natin ang tao na ating kawangis. Lalangin natin siyang lalaki at babae lamang. Sa makatwid, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Ang Diyos po mismo ang nagbigay ng patakaran na yan. Sapagkat marami pong nalilinlang, sapagkat si Satanas ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya nga ang sabi nga sa binasa natin kanina, sa Mateo 7:21 hanggang 23, sabi sa 22, no? Many will say to me in that day, Lord, Lord, have not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. That's why, mga binamahal na kaibigan, ang totoong tagasunod ni Kristo, ang totoong kumikilala kay Kristo, ang totoong namumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon, dapat ay may paggalang po tayo sa Kanyang salita. Sapagkat ang totoong tagasunod ni Kristo ay nirirespeto ang Kanyang salita. Pinapahalagahan ang bawat letra, ang bawat salita. Sir, maririnig natin dyan baka lumagpas kayo sa langit niyan. Mahalaga po na sundin natin ang salita ng Panginoon kaysa sa salita ng tao. Bakit? Ano po ang sabi sa ikalawang Timoteo sa 3:16-17? Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang salita ng Diyos ay magtuturo sa atin sa pagtutuwid, sa pagtuturo, sa ikatututo ng nasa katwiran. Sa makatwid, ang Biblia ay nagtuturo ng katwiran upang tayo ay maging matuwid. Hindi tayo matuwid, lahat tayo ay nagkasala sa Roma 3:23. Subalit dahil sa salita ng Diyos, kapag ginagalang natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, sapagkat ang tunay na tagasunod ni Kristo, may pagpapahalaga, may pagmamalasakit sa Kanyang salita. Minamahal niya ang salita ng Diyos. Sapagkat anong sabi sa ikalawang Timoteo 3:16-17? Ang salita ay kinasihan ng Diyos, magagamit sa pagtuturo, sa pagtutuwid, sa ikatututo ng nasa katwiran. Para tayo ay makasunod sa katwiran ng Diyos. Kaya palusot na lamang ng tao yun na ayaw magbasa ng Biblia. Ayaw sumangguni sa salita ng Diyos Kasi mawawala ang pagsusugal, mawawala ang mga bisyo na ginagawa niya, kaya hindi niya masunod. Binibigyan niya katwiran yung kanyang maling gawa. Subalit, hindi natin kailanman maipapangatwiran sapagkat ang Biblia ay nagtuturo upang tayo maging matuwid. Paano pa po? Sabi nga sa John chapter 17, verse 17, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Yun daw ikang salita ng Diyos. Yun yung katotohanan. Kaya napakahalaga na ating pagbulay-bulayan ang Kanyang mga salita. Sapagkat ang salita niya ay katotohanan. At ang sumusunod sa Kanyang salita ay mapapagindapat. Kaya anong sabi sa Mateo, sa 15:7 hanggang 9? Na hindi dapat turo ng tao, kung hindi utos ng Diyos ang dapat natin sundin. Kaya marami po kasing tao ngayon na kilala nila ang Diyos, pero hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Sa makatwid, napakahalaga
yung pananampalatayang may gawa. Kaya ang sabi ni James, sige, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya at ipakikita ko sa iyo ang aking gawa. Maililigtas ba ng kanyang ng pananampalataya? Amen? Napakahalaga po, may kasamang gawa. That's why the Bible says, let your light shine before man that they may see your good works. Hindi natin sinasabi na ang kaligtasan ay bunga ng ating sariling gawa. Tayo ay naligtas dahil sa ating pananampalataya. Amen? Dahil sa biyaya ng Panginoon. But the result of grace ng habag ng Panginoon, you are doing good works. Kaya una, yung pananampalataya. Kaya nga maliwanag na sinabi niya sa Efeso upang walang sino man mamagpapuri. Subalit mga minamahal, anong sabi sa Biblia? Aking ililigtas ang mga tapat sa akin, aking iingatan ang mga tao, ako ay kikilalanin. Napakahalagang kilalanin natin ang sovereign ng ating Diyos sa ating buhay. Siya na yung maghari sa atin. Kaya nga yung itinurong panalangin, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Napakaliwanag, mga minamahal na kapatid, na ang isang mananampalataya, ang isang tagasunod ni Kristo, sinusunod niya ang salita ng Diyos. Ginagalang niya ang salita ng Panginoon. Kaya nga ang tunay na tagasunod ni Kristo, may paggalang sa salita ng Panginoon. Ang tunay na tagasunod ni Kristo, may pagmamahal sa kanyang kapwa. Amen? Kaya anong sabi po sa John chapter 13 verse 34 hanggang 35? Ang tunay di o ika na alagad ay yung may pag-ibig. Sapagkat ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napopuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sa makatwid, kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, ay iniibig mo ang Diyos, dapat iniibig mo rin ang iyong kapwa. Sapagkat ito ang utos ng ating Panginoon. Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Pakanin mo ang iyong kaaway. Ito po ang pinakamahalagang bagay na iniutos ng ating Panginoon. Kaya ipinakita niya yung magandang halimbawa nang siya ay narito. Ano ang pinaratang sa kanya? Pinagwikaan siya ng iba't ibang mga kasinungalingan. Subalit ano ang sabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya nga, mga minamahal, love. Kaya nga, the whole message of the Bible is love. Kaya kung meron kang pag-ibig, ibinabahagi mo ang salita ng Diyos, isineshare mo ang mabuting balita, ipinapaliwanag mo sa kanila, sapagkat upang maagaw sila mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Kaya makikita natin yung magandang halimbawa ni Jonathan. Sino ba itong si Jonathan? Si Jonathan ay kaibigang matalik ni Haring David. At nang si King Saul ay galit na galit kay David sapagkat napipintong mapalitan siya ni David, ay talagang gustong patayin ang hari itong si David. Subalit, nalaman ito ni Jonathan na anak ng haring si Saul, ay kanya itong ipinaalam sa kanyang kaibigan. Kahit na ang ama niya pa ang nagtatangka. Nakita niyo po kung gaano katapat naging kaibigan ni Haring David itong si Jonathan. Dahil dito ay nabigyan ng babala si David sa tangka ng kanyang ama na si King Saul. Kaya nga mga minamahal, napakahalaga ang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Tunay na tagasunod ni Kristo. Sapagkat ang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi na umaayon sa takbo ng sanlibutan ito. That's why the Bible said in Romans chapter 1, chapter 12 verse 1, but be transformed, do not pattern. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sa halip, mag-iba na kayo. Ang sabi ng salita ng Diyos. Huwag daw tayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Sa halip ay sundin natin ang ipinag-uutos sa atin ng Panginoon.
ang sabi ng salita ng Diyos. At ang sabi ng salita ng Diyos, mga minamahal, do not love this world or anything in this world. If you love this world, the love of the Father is not with you. Kaya ano ang iniibig ng tao ngayon? Iniibig ng tao ngayon yung kapangyarihan. Kaya nga, ang daming nagtatakbuhan ngayon eh. Ang daming lumalahok sa pampolitika sapagkat iniibig ng tao ang mundo. Kaya nga kapag ikaw ay nandyan na bilang Kristiyano, ay gampanan mo ang tungkulin mo ng may katapangan pagdating sa katotohanan, pagdating sa kabanalan, pagdating sa kaayusan ng ating bayan. Dapat ikaw na Kristiyano, ikaw ang nag-iilaw sa Kongreso, sa Senado, sa mayor, o kung saan ka man naglilingkod sa lipunan. That's why dapat tayo ay maging asin ng sanlibutan. Nagbibigay ng kaalaman, nagbibigay ng paalala na hindi tayo dapat maging compromise. At nakakatuwa nga sapagkat itong isabong ay natigil na, no, mga minamahal na kapatid. So purihin ang Panginoon, ay tuloy-tuloy na yan. Sapagkat hindi lang naman dapat sa sugal tayo kumukuha ng tax natin, no? Marami pong paraan. Ang Pilipinas ay mayaman na bayan. Marami pong mga natural resources. Kaya bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi dapat tayo umayon sa takbo ng sanlibutan. Ha? Kung ikaw ay Kristiyanong politiko, na ilagay ka dyan sa pwesto, inaasahan ng Diyos na ikaw ay magiging tagapaglaban ng katotohanan, ng katwiran at ng kabanalan upang matupad ang sinasabi ng Panginoon na dumating na ang kaharian niya dito sa lupa. Naalala niyo si Sakeo? Nang nabalitaan niya na darating ang ating Panginoon, si Sakeo, bagamat hindi malaking tao, ang ginawa niya ay umakyat siya sa puno at tinanaw niya ang ating Panginoon habang ito ay nangangaral. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya? Nang siya ay tumingala at tinignan si Sakeo, Sakeo, bumaba ka dyan at ako'y tutuloy sa iyong tahanan. Nagtaka ang mga Eskriba at Pariseo, mga Saduseo, at nagbulong-bulungan sila. Bakit tutuloy ang Panginoong Jesucristo sa isang makasalanan na si Sakeo na labis-labis maningil ng buwis? At dahil dito, nung pinatuloy na't nandoon na ang ating Panginoong Jesucristo sa bahay ni Sakeo, ang sabi ni Sakeo, Panginoon, kung meron man akong dinaya sa aking paniningil na buwis, ibabalik ko sa kanila ng 4 na beses pa ang lahat ng aking ninakaw. Nawa, mga minamahal, dapat po ganyan din po tayo, mga minamahal. Lalo na po yung mga politiko natin ngayon, hindi naman lahat, na kung meron kayong ninakaw sa kabangbayan, kagaya ni Sakeo, ano ang ginawa niya? Ibinalik niya, babalik niya ng 4 na beses pa. At ano ang sabi sa kanya ng Panginoon? Dumating na ang kaharian ng Diyos sa tahanan ito. Hallelujah! Kaya ang Diyos ay hindi tumitingin sa kasalanan. Tinitignan niya yung nagbabalik loob sa Kanya. At nakita niya si Sakeo na nagbalik loob sa Kanya. Hallelujah! At dumating ang kaharian sa tahanan ni Sakeo. Mga minamahal na kapatid, hindi naparito si Kristo para sa mga tuwid. Naparito siya para sa mga makasalanan, sa mga nagsisisi. Sapagkat ang sabi nga ng salita ng Diyos, if my people are called by my name, shall humble themselves and turn from their wicked way, I will forgive and heal their land. Hallelujah! Ang ibig ng Diyos ay pagtapat natin sa Kanya ang lahat ng ating mga kasalanan, ating mga pagkukulang, at siya ay tapat at banal na patatawarin tayo at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga karumihan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon sapagkat ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang mga pangako. Binibigyan niya lahat ng pagkakataon na maligtas. Kaya ikaw na nanonood ngayon, ikaw na nakikinig ngayon. Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon, aking ililigtas ang mga tapat sa akin. Aking iingatan ang mga taong ako ay kikilalanin. Mga minamahal na kapatid, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay dapat magpatuloy.
hindi mahadlangan ng anumang mga suliranin sa buhay, ng pandemya, ng mga anumang mga bagyo, anumang dumarating sa ating buhay. Gaya ng sinabi ng salita ng Diyos, mawawala ang lahat, ngunit ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Kaya kung dumadanas ka ng pagsubok, dumadanas tayo ng iba't ibang mga suliranin. Ang sabi ng Panginoon, mag-alala kayo kapag ka dumadanas kayo ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat sa panahon ng pagsubok, bibigyan tayo ng Diyos ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga suliranin sa buhay. Kaya ang paanyaya ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, tayong mga nabibigatan at nagugulumihanan, at bibigyan niya tayo ng kapahinga. At salamat sa Panginoon, sapagkat ang tunay na sabat ay ang makinig sa Kanyang mga salita, ang kapahingahan ng Kanyang salita, sapagkat ang sabi niya, I will give you rest. Kapatid, kung ano man ang suliranin mo ngayon, kung ano man ang mga pinagdadaanan mo ngayon, kung ano man ang mga bumabagabag sa iyong buhay, lumapit ka kay Jesus. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Kung hindi mo pa nakikilala ang ating Panginoon na personal sa iyong buhay, inaanyayahan kita na itaas mo ang iyong kamay at sundin mo ang panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na po, Panginoon, ang maghari sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Linisin mo po ako, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran ng aking kasalanan na para baga hindi ko ginawa. Salamat, O Lord, sa iyong banal na dugo na tumingis doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung sumunod ka sa panalangin, inaanyayahan kita na patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya nga, dito po sa ating programa, sa Kingdom New Life TV, ay lagi pong mabuting balita ang ating ipinapangaral. Sapagkat may mabuting balita na dapat mapakinggan. And this gospel of the kingdom shall be preached unto the whole world as a witness for mankind. And then, the end shall come. Kaya bago dumating ang wakas, bago dumating ang iba't ibang mga kabuluhan, mahalagang ihanda natin ang ating sarili sa pakikinig, pag-aaral, at pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Ako na lamang ang mananalangin para sa inyo, mga minamahal na kapatid, saan ka man naroon, mula sa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa Asia, sa Pilipinas, tanggapin mo ang pagpapala, ang kalakasan, at ang kagalingan mula sa salita ng Panginoon. Nawa ay sumagana tayong lahat sa kalusugan, sa pagpapalang espiritual, pagpapalang material. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong abang lingkod, Bishop Sherwin Serrano, na napapakinggan niyo po dito po sa Kingdom New Life TV Network. Thy Kingdom Come. Ang kaharian ng Diyos ay bumaba na mula sa langit, gaya ng kanyang sinabi, Thy Kingdom Come, Thy will be done. Kung ang salita ng Diyos ay nasa puso mo, ang Espiritu ng Diyos ang kapangyarihan. Sapagkat ang sabi niya sa Acts chapter 1 verse 8, when the Holy Spirit comes, God give you a power to witness sa Samaria, sa Judea, hanggang sa dulo ng daigdig. Pansamantala muna tayong magpapaalam at muli po magkita-kita po tayo muli sa susunod na pagpo-broadcast dito po sa Mabuting Balita. There is hope. There is good news in Kingdom New Life Television. Maraming salamat po. Ito po ang inyong host, Bishop Sherwin Serrano. Magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Diyos at sumagana ang kanyang pagpapala sa bawat isa. To God be the glory.